So hello guys, mega love shoutout po sa inyong lahat, no? At your service, Mr. Raw Life TV. Another reaction po ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to. Pero bago tayo magsimula guys, oo nga pala, ang reactionan ko ngayon kay sa live ni Ate Glo or ni Ate Banat Pagsik. Ate Banat Pagsik, mayong adlaw, magandang araw sa iyo. Reactionan ko lang po yung live mo, pero di ko alam kung magamit ba ako ng audio or video sa iyo. Pero shoutout sa iyo, mayong adlaw sa mga Ate Banat Pagsik, shoutout. In a nice reaction, in a good reaction. Kasi naman to kung baka ipaliwanag lang natin yung ilang mga bagay-bagay. Hindi na natin daanin sa galit niya, mga dito ganyan, kisyo, sa mga pagmumura. Hindi po. Ipakita natin ang isang bilang, ano ba ang kahulugan ng isang reactor. So yun yan. Reactor ng kalingap. Diba? Ganon yan. Ganon! Natawa lang ako kanina sa live ni Banat Pagsik na seryoso na habang nakikinig ako. Ganyan. Bigla kasing napakomment si Boss Jubilito. Nadamay si Jubilito sa init ng ulo ni Ate Glo or ni Banat Pagsik. So ito na guys na. Pero bago tayo magsimula, suportahan po natin ang buong Team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlogs. Sa lahat ng mga Kalingap Reactors, Kalingap Charity Vloggers, suportahan po natin, no? At maraming salamat din, maraming salamat din sa mga nakasupport kay Wow Life TV. So ito na nga, ang topic ngayon, Genetics. Ito kay Joy, alam naman ng so siyempre, talagang umaasa yung mga Genetics na kailan kaya mag-react ang isang Wow Life TV about sa issue na to. Kasi alam kasi nila pag sinabing Wow Life TV, more on basher ako ni Joy. Ang kinukontent ko, basher ni Joy, yung mga nang babash, lalo pag mga below the belt na mga pinagsasabi laban sa ating Joy Diwata. So alam nila yan, ang mga Genetics na pag basher, doon lang ako nakafocus. Pero dito sa issue na, pag sa issue, paminsan-minsan lang papitiks-pitiks na ako. Pero dito sa live ni Banat Pagsik, mayroon akong klaruhin. At ni Banat Pagsik, malaki respeto ko sa iyo. So ito na nga po, no? Mayroon lang akong sa mga narinig ko lang doon sa live mo. Actually, hindi ko napakinggan lahat kasi may ginawa ako noon. Nagluto ako ng tortang dragon habang nakikinig. Hindi ko naanuhan yung iba. So ito na nga, maraming salamat sa mga nag-like and share, no? So shoutout po sa lahat ng mga Genetics dyan. Hello po sa inyo. Good luck sa mangyayaring singing contest sa Genetics. So ito na nga, ang malaking katanungan dito, para na rin sa ilang mga fans ng Kalingap na baka akalain nila na ang mga Genetics, tawag ito, anti-Kalingap. Yun po ang lilinawin natin at bigyan natin ng clarification dito sa reaction ko na ito. Sa inyong thumbnail ni Ate Glo or ni Ate Banat Pagsik. Shoutout Ate Banat Pagsik, ulitin ko lang, re-reactionan po kita in a nice reaction, in a nice way. So for me, Ate Banat Pagsik, no, sa lahat na, in general, sa lahat ng sa lahat ng mga fans ng Kalingap, baka iniisip nyo, anti-Kalingap na po ang Genetics. Ako na po ang nagsasabi, 100% hindi po anti-Kalingap ang mga Genetics. Kasi karamihan sa mga Genetics, sa mga nakilala ko na mga Genetics na mga fans, nakasupport din po sila sa mga upload or sa ibang love team ni Boss Kalingap Rab. Yun lang yan. So bakit ba? Bakit nabuhay na naman o naungkat na naman o bakit nagwala na naman itong mga Genetics fans? Mayroon na ang nangyari, reactor versus reactor, pero labas na ako doon. Wala na yung doon, mahirap na paghimasukan yun nung kay Marilyn Chang, Sangkay Lons, laban dito kay Ate Glo or kay Banat Pagsik. Labas na tayo doon. So ang sakit lang dito, ang pinupuntiriya ko lang dito or something like pinupunto ko, ipagtanggol ko lang dito yung mga Genetics na sinasabing anti-Kalingap na ba? Hindi po anti-Kalingap ang Genetics. Kaya nang sinasabi ko kanina, nakasupport po ang mga Genetics, hindi ko na sila isa-isa dito sa Team Kalingap. Lalong-lalo na sa ibang upload ni Kalingap Rab at ni Kuya Val at saka ni Kuya Val Santos Matubang. Lalong-lalo na yung mga sponsors na laging sinasabi nila na kasi dati nai-issue pa na baka daw mawakwak si Joy ito ganyan. Wala po. Kasi ang mga sponsors, hindi ko na babanggitin ang kanilang mga pangalan. Malaking pasasalamat nila sa Team Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kuya Val at saka lalong-lalo kay Boss Kalingap Rab. Malaking pasalamat nila
ng dahil kay Kalinga Prab, nakilala nila ang isang Joy Diwata na minahal nila noon hanggang ngayon. So yun yun. Sa madaling salita po, hindi po anti-Kalingap ang mga Junatics fans. Kung mayroon man sigurong nang babas kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Val, 100% sabihin ko rin dito, 7% hindi po yan solid Junatics o sabihin kong nagpapanggap lang. Yun lang yan. Ito muna yung pag-usapan natin kung anti-Kalingap pa yung Junatics. Nasagot ko na, hindi po anti-Kalingap ang Junatics, solid Kalingap po sila. So lang yun, hindi naman natin maiiwasan na sa isang grupo, sa isang community, paminsan-minsan talaga, kumbaga, babagsakan din ng isang dagok. I mean, andun yung magkaroon ng problema or something like na hindi pagkakaintindihan or magkaroon ng away-away. So, yun yan. Kasi ang issue na to, naungkat na naman kasi. Ito lang hindi sabi na balik-balikan natin, pero kailangan nating pag-usapan kasi para mabigyan natin ng linaw. Ipagtanggol ko lang, ulitin ko lang, ipagtanggol ko lang dito ang Junatics. Kasi, sa nangyari kasi dito ang pinaglalaban ni Ate Banat Pagsik, maulang galang sa'yo Ate, mayong adlaw si Maur, magandang araw. Ang pinaglaban ng Ate Banat Pagsik, bakit marami nung nangbabash kay Kalingap Dan? Gito, ganyan, kay lalong-lalo sa partner ni Kalingap Dan na hindi ko nalang anuhin. Ako wala lang akong tampo or galit kay Kalingap Dan. So, yun lang yun. Tao lang tayo. Dapat marunong din magpatawad. Diyos nga, nagpapatawad, tao pa kaya. So, bakit dumating sa puntong naungkat na naman or sabihin natin nagliyap na naman ang galit ng mga Junatics fans? Alam natin na ang kwento ng Danjoy Love Team, mayroon namang closure yun, di ba? Maliwanag na sa lahat ng ito ganyan na ang Danjoy is for content only. On-cam lang, wala sa off-cam. So yun. Ang ang pinakapunto kasi dito, hindi yung hindi matanggap, hindi yun ang pinakapunto dito na hindi matanggap ng mga dating Danjoy fans, na Junatic fans ngayon, na hindi totoo ang Danjoy. Hindi yun. Tanggap na nila yan hanggang ngayon kasi naiintindihan na nila. Ang hindi lang nila matanggap hanggang ngayon, pero ando na yun kasama na yun kung bakit naglalagablab yung kanilang mga puso't damdamin sa galit. Yun. Kasi ando na yung napasakay sila. So, yun. Shoutout sa lahat. Maraming salamat sa mga nag-like and share, no? So, ang lang kasi dito, ang pinakaugat kasi dito, bakit nag-layup na may yung mga galit nila, no? Unang-una kasi, ito, hindi na ako mag-name drop, no? Kasi yung mga yung nasa sabihin natin nasa kabila, ako nga hindi ko pwedeng masabing nasa kabila kasi nasa loob natin ng Team Kalingap. Ang mali lang kasi itong nakita ko, ito opinion ko lang, sariling opinion ko or something like matawag na kuro-kuro. Ito lang nakikita ko, no? Kasi bawat reactor mayroon namang mga kanya-kanyang opinion eh. O yan ang opinion ni Banat Pagsik, ito din yung opinion ko. Ayos na, kasi ilang buwan na bang nakalipas na wala na yung Danjoy, nagkaroon ng closure, wala na. Kumbaga, naka-move on na karamihan ng mga Junatics, o sabihin ko lahat ng mga Junatics naka-move on na, kaya nga more on good vibes sila. Good vibes na lang, focus na lang sa mga upload ni Kalinga Prab na Joy Diwata, nagmamarathon sila, nakasupport sila sa mga ibang upload ni Joy Diwata, lalo pag may live sealing, naghihintay sila, something like that. So, ang tanong dito, bakit ganon? So, ando na kasi may mga bagay-bagay kasi or may mga pangyayaring hindi na dapat hinalungkat or hindi na dapat pag-usapan. Ang problema lang dito, napag-usapan pa or nahalungkat pa. Bakit ko nasabi? Ask me why. Ando na kasi may mga iba't ibang sabihin nating mga reactor na una yung interview. Nang dahil sa interview, imbis na wala na humupa na, kumbaga tinabunan na ng lupa kung ano yung issue mayroon dati kay Joy at saka kay Dan, kumbaga limot na ng mga fans. Kaso nabuhay na naman kasi about na unang-una sa interview, 2 interview yata, hindi ko na lang bagitin yung mga pangalan kasi alam ko namang alam nyo. So yun Ate Banat Pagsik. So medyo na yung mga Danjoy fans, saan ganito pala yung buong pangyayari. Tapos, nasundan pa doon sa words na pasabog.
na kahit sinong mga Danjoy fans sa Danjoy dati, Danjoy fans noon, Junatics fans na ngayon, na understandable. Maiintindihan ko kung bakit magagalit na naman sila o mayroon na naman silang masasabi na masasakit na salita laban dito kay Kalingap Dan. Mauna dapat, pero naungkat na naman doon sa words sa pasabog. Kaya sabi ko na pailing na ako, actually hindi ko kinunted yan. Sabi ko, bakit ganon? Wala na eh. Tahimik na lahat. Di ba? Lala na, si Kalingap Dan. O ano nang nangyari? Nanghihi ng pasensya, nanghihi ng sorry, ito ganyan. Kung baka, matagal na kasi limot na lahat eh. Kaso naungkat na naman. Andun sa interview, andun sa pasabog. So, given na yun na yung mga Junatics or Junatics noon, Junatics fans na ngayon, magwawala na naman sila. Kasi bakit ganon? Kasi sa words sa pasabog, ibig sabihin dito sa nagsalita pa, hindi ako ulit mag-name drop kasi kaibigan ko rin yun eh. At saka wala kaming masamang tinapay. At saka kami ni Iban at Magsik, wala rin kaming masamang tinapay sa isa't isa. So yun ang nangyari. So bakit mayroon namang words na pasabog? So ibig sabihin dito na pwedeng isipin ng mga Danjoy fans, may galit to kay Joy Diwata. Pwedeng ipagpalagay ng ganon, di ba? Kasi may pasabog tapos yung words na nasundan pa ng it takes two to tango. Doon lalong nagliyap ang mga Junatics fans. Yun. Na dapat, hindi na dapat pinag-uusapan o hinahalungkat kung ang pinakamalaking tanong dito, bakit nahalungkat pa? So, ganito ang nangyari. Naano rin ako kay Kalingap Dan kasi si Kalingap Dan, tahimik lang si Kalingap Dan at saka sa at saka sa minamahal niya, mayroon sila mga upload. Natuwa nga ako kasi medyo mataas na yung views. Diba? Kaso, nadadamay lang dito sa Kalingap Dan nang dahil dito sa ibang mga reactor sa bawat live na may pasabog, nag-issue ganito, ganyan, na mayroon lagi. Always na mayroon laging pasaring dito kay Joy Diwata. Na sinasabi ko kaya naiintindihan ko yung mga Junatics fans noon, na Junatics fans na lang ngayon, na makaramdam o magwawala na naman sila. Kasi lagi nga nang sinasabi, naka-move on na kami, tanggap na namin kung ano ang nangyari sa Danjoy, pero bakit hanggang ngayon kinakanti pa rin o pinapasaringan pa rin nila ang isang Joy Diwata? Ito, kung marimat nyo, as a content creator, as a live streamer, dapat alam na natin to. Pag live streamer kasi, pag doon tayo nakafocus, naka-live ka, tapos doon tayo nakafocus sa mga bad comments or negatibong comments, doon ka madadala eh. Doon ka makaramdam ng galit at saka inis eh. Kaso ang problema lang dito, okay sana kung ang balikan mo, kung ang sagutin mo, yung mismong ng bash or yung mismong ng asar, o sabihin ng asar sa'yo. Kaso hindi. Ang ibang reactor, ang ginagawa, ang tinutumbok, si Joy agad. So, which is doon pa lang, maling-mali na. Kasi unang-una, wala kayong narinig na may sinasabing masakit na salita, si Joy Diwata. So, yan. So, dito naman tayo kay Ate Banat Pagsik. Malaking respeto ko kay Ate Banat Pagsik kasi actually mabait si Banat Pagsik, no? Dito naman tayo kay Ate Banat Pagsik or Ate Glo na ngayon yung kanyang YT account. Ang hindi ko lang din ma-gets Ate Banat Pagsik, mawalang galang sa iyo. Yung sinabi mo na pag binas or binanatan ako ng mga Junatics, matadamay si Joy or something like itadamay si Joy. Now, which is malaking question yun para sa amin o para sa lahat ng mga nagmamahal kay nagmamahal kay Joy. So bakit ganon? Kaya nga ang masasabi ko lang ate mayong adlaw sa imo ha. Kung sino lang sana yung sa bagay na na nga si Jubilito eh. Kaya sabi ko lang ate, kung sino lang sana yung kalaban mo, something like, kung sino lang yung nang-bash sa'yo, doon siya lang din sana ang tirahin mo. Hindi pwedeng at tinira ka ni Pedro, babanatan mo rin si Juan.
Hindi yung tinira ka ni Juan, ang bamanatan mo rin si Pedro. Something like na binash ka ng, something like, pwede ko sabihin agad dito, rikta, na sabihin niyo, pero ipagpalagay natin na binash ka ng Genetics, pero ang idadamay mo or ang sasagutin mo si Joy Diwata, na which is maling-mali. For me, kung sino nang bash sa'yo, for example, sino yung mga Genetics na nang bash sa akin? Nang bash sa live ko, ito ganyan. Si Juan, si Pedro, si Dalmacia, si Gloria, sino pa ba, mga pangalan na yan, o 10 man sila, isa-isahin mo content. Parang yung ginagawa natin na pag may bashers yung ating mga idol kino-content natin, yun na lang din ang gawin mo. Kasi kung sabihin mong matadamay si Joy, something like na may halong pangbabanta or something like pananakot sa mga Genetics fans, which is ganun na ganun talaga na for me, maling-mali. Kasi ang kawawa dito, ang isang Joy Diwata. As a reactor lang as a reactor ng Kalingap magsasalita din ako, na maling-mali, na sa mga ganong way, maling-mali po. Kawawa naman po ang isang Joy Diwata na walang kaalam-alam, nakafocus lang sa pag-aaral, walang alam sa mga pangyayari, madadamay pa, mababash pa. Na alam naman nating lahat na hanggang ngayon, simula noon hanggang ngayon, na isang Joy Diwata, hindi rin tinitigilan ng mga basher. Sa ngayon nga, dumadami yung mga basher or something like talagang lumi-level up na yung mga bashers ni Joy Diwata. Na talagang below the belt or paninirang tao o paninirang purit na yung mga pinagsasabi. Pinaiikutan ngayon ng mga bashers ng isang Joy Diwata. Natuwa nga yung mga ibang Genetics fans na karaang, kailan ka nag-continue yung artiklo, yung may nagsabi ka Joy na bad words. Kasi sabi na, oy, may dinefend ni Ate Glo o ni Ate Banat Bagsik si Joy. Natuwa sila, pero hindi lang sila sumang-ayon doon sa at alam ko namang maintindihan mo yun kasi nag-comment rin kami ni Ate Bupil noon sa doon sa live mo nung time na yon. Natuwa sila, pero hindi lang sila sumang-ayon doon sa ginawa mong thumbnail or title. Alam ko namang alam mo yun na medyo napaka-negatibo or ang bigat sobrang ng thumbnail, which is hindi na dapat gawin mga ganong thumbnail. So, yun. So, hindi ko lang mag-is dito kung ano ang ikinagalit ni Ate Glo o ni Ate Banat Bagsik dito sa mga Genetics kung bakit nasabihan niyang mga anti-kalingap ang mga Genetics. Sa akin lang, Ate Glo, Ate Banat Bagsik, no? Siguro masasabi ko lang siguro kung kung may mga fans man na binabash si Kalingap Rab at saka si Kuya Val, masasabi ko hindi na legit na Genetics fans yun. Kasi ang lehitimong fans ng Genetics, yung mga legit na fans ng Genetics, sasabihin ko din po sa lahat nandito sa buong Team Kalingap, mga sulit Kalingap sila. Nakasupport din po sila sa ibang upload ni Kalingap Rab. Yun. Pero about sa mga pangyari kasi hindi na natin pwedeng hukayin o halungkatin kung bakit nang kaganito, bakit na words na pasabog, it takes two to tango, marami. Kasi hahaba lang issue Kasi kung talagang may concern tayo sa bawat isa sa atin, sa bawat idol natin, ang ini-aim natin dito, dapat ang tinatanong natin dito, paano pahupain ang issue? Paano uli na hindi magkaroon ng issue, hindi magkaroon ng gulo at matabunan yung issue na yun kasi matagal na. Bakit until now pinag-uusapan pa rin? Tahimik na si Boss Kalingap Dan, tahimik si Joy Diwata, nakafocus sa pag-aaral. Pero bakit hanggang ngayon may nang babash pa rin sa kanila? Bakit pinag-uusapan pa rin? May basihan sana na hindi matutulog ang issue or mapag-usapan kung ang bawat tao na involved sa dito sa issue na to ay hanggang ngayon nagsasalita. Kaso hindi. Si Joy Diwata, simulat noon hindi nagsasalita yan. Nakafocus na siya sa kung anong pangarap niya na magiging nurse.
tahimik din si Kalingap Dan. Ang mahirap dito kasi yung ibang mga reactor na may mga yung ibang may mga YT channel, I mean. Kasi ulitin ko lang, Atiglo, no? Mawalang galang po ulit sa'yo, malaki respeto ko sa'yo. Lilinawin ko lang din. Nagsimula kasi itong yung gulo to, naungkat na naman, unang-una sa interview, nakilang interview ba? Isa, dalawa. Parang dalawa. Tapos yung sa words na pasabog, tapos it takes two to tango, na gito ganyan na, parang ibig sabihin na gito ganyan na, di ba? Ganon yung nangyari. Hindi ko na kailangan i-explain kasi pag sinabing mga ganong words, ibig sabihin na, pwedeng sabihin agad ng mga Junatics na may galit sila kay Joy Diwata. Di ba? Na sabihin pang mayroong pasabog. So, bakit ba magkaroon ng pasabog? Patay na yung issue. Wala na. Tinabunan na ng lupa. Siniminto na. Inaadobe na. Pero bakit mayroon pang pasabog? So, pwedeng sabihin ng mga Junatics na may galit pa ito kay Joy Diwata. Tapos nasundan pa ng words na it takes to tango. Lalong ano na naman to? Diba? Ganun na nangyari. Kasi kung ang iribat, kung ang itanong o kung ang isigwin nyo or something like i-explain nyo, kasi yung mga fans ayaw tumigil eh. Ito ganyan. Kasi ang mga reactor tahimik na eh. Sa issue nyo wala na. Kasi nakabao na eh. Pero kung ang i-reply nyo, kung ang sabihin nyo, ang mga fans kasi ayaw tumigil. Madaling sagutin. Hintahin natin. Wala tayong magawa kung hanggang saan. Hintayin nating titigil ang mga fans. Kasi mga fans yan. Nasasaktan sila. Sila ang bumubuhay sa mga channel natin. Hintayin natin sila kung kailan sila maka-move on. Naka-move on na nga dapat sila, kaso laging napag-uusapan o nahalungkat yung mga issue na hindi na dapat halungkatin pa. Yun yung mahirap doon. Kasi kung sabihin nyo, yung mga fans kasi ni Joy kasi ayaw kasi tumigil, binabash pa rin, may mga basher pa rin, binabash pa rin si Kalingap Dan. Kaya nga, balik tayo dun sa sinabi ko kanina, kung live streamer ka, reactor ka, huwag tayo mag-focus doon sa mga comment ng mga fans. Kasi may mga fans talaga na talagang hanggang ngayon, ang puso nila makadanjoy pa rin. Na may mga fans talaga na hanggang ngayon hindi pa sila naka-move on. Kumbaga nagre-recover pa lang sila. Paano sila makaka-recover? Paano sila maka-move on ng 100% kung laging nauungkat at kung laging napag-uusapan ng isyu? Ang kawawa dito, yung dalawang taong involved, yung sa Dan Joy Love Team, si Dan at saka si Joy. Hindi natin pag-usapan kung sino yung may mali na kasi gito ganyan, hindi na. Ito yung issue ngayon ang tumbukin natin. Yun na lang. Kung may mga fans man nagko-comment tapos yung mga fans ng Junatics, sinasaway ko rin yan. Tama na. Wag kayong mag-name drop. Kung may galit kayo, wag na. Good vibes na lang tayo. Kalimutan na yung dapat kalimutan kung ano may yung mapapait na nangyayari sa ating kagahapon o sa ating mga nagtaan. Kalimutan na yun. Kasi nag-YouTube tayo or nag-YouTube kayo, gumagastos kayo ng load, ginagamit yung wifi nyo, ito ganyan, nagpupuyat kayo para mag-YouTube. Para ano ba? Para sa issue? Or para ngingiti kayo? Or good vibes? Makapag-roon kayo, makapag-ano kayo ng good vibes? Dapat ganun. Diba? Kasi pangit pag puro issue. Kung araw-araw halongkatin yung issue na yan, sa mga reactor, okay lang kasi magkaka-views yung mga reactor. Pero kung may concern tayo sa Kalingap, kung mayroon tayong malasakit sa Kalingap, kung may malasakit tayo sa mga taong involved dito, huwag na nating pag-usapan. Tinabunan na kasi yan eh. Wala na eh, tinabunan ng lupa yung issue na yun eh. Pinakamalaking tanong ito, bakit nauungkat ng nauungkat? Bakit pilit hinuhukay ng hinuhukay? Para saan pa? Nakabog ko na yung mga Junatics hanggang dumating sa puntong ang Junatics anti-Kalingap daw. For me, 100% hindi po anti-Kalingap ang mga Junatics. So yun lang guys, masasabi ko lang, para iwas gulo, iwas issue, wala nang mo bash, huwag nating pag-usapan kung ano may mga nakaraan.
Huwag natin ipil kung sino yung tama at kung sino yung mali. Kasi pag sinabing social media, naku po, hahaba lang to. Hahaba ang diskusyon na to. Pero about naman sa awayan ng mga, kasi ang nangyari ngayon, reactor versus reactor na eh. Fans versus fans eh. So, pangit na. Ang pangit na ng imahe ng Kalingap kung ganon. Di ba? Kasi ang Kalingap, sa paglingap, sa pagtulong. Pero mas nangibabaw ngayon ang puro isyu. Patayin nyo ng issue na yung mga ganyan. Huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang halongkatin na mayroon pang pasabog, may lalabas na ganito, ganyan. Huwag na. Tsaka yung sinasabing hindi daw sinasaway, sa live ko naman, kung mayroon pang nagpaparinig dito kay Kalingap Dan o dito sa mga sinasaway ko. Sabi ko, huwag na. Tama na. Mag-move on na kayo. Ganun lang yun. Kasi hindi rin na-atras ang mga Junatics. Sa totoo lang, kung may mga isyong ganyan. Kasi mahal na mahal nila si Joy. Kasi dyan lang din sila, kumbaga, dyan lang sila uminit or sabihin nating nagwawala yung words na ganyan kasi may pasabog daw para kay Joy, gito ganyan, etc., bla 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 bla. Kahit sino mga Junatics fans mga galit. So, ikaw magalit ang mga Junatics fans, ikaw magwawala na naman. So, sino naman ang mabagsakan ng kanilang mga galit? Sino ang mabagsakan? Yung mga reactor ba o si Kalingap Dan? Matanong ko lang. Yun lang yun. Tahimik na lahat eh. Wala na sanang problema. Kung may mga fans pa na hanggang ngayon hindi makamove on, huwag nyo na intindihin. Huwag nyo nang pagkakausapin. Huwag nyo nang bigyan attention sa mga live nyo. Kasi may mga fans na matagal ang mga pang-move on o baka hanggang yun hindi pa matagap-tanggap. Yun lang yun. Isipin natin na ang bumubuhay sa ating mga channel, mga viewers or mga fans. Yun lang yun. Sana, wala akong inaaway dito inaano ko lang sa reactor ng Kalingap na tamang lang to, advice siguro or tamang, sabi bang sermon to, hindi siguro to sermon matatawag, na kung gusto ng katahimikan, maghanap din ng ibang issue. Maraming bashers ang Kalingap po, doon tayo mag-focus. Maraming bashers ang mga Kalingap Angels, doon tayo mag-focus. May mga upload si Kuya Val, doon tayo mag-react. May upload si Kalingap Rob doon tayo mag-react. Itong issue na to, kung gusto nyo mapatay ang issue na to, wala nang mabash, ibaon na to, kasi matagal lang nakabaon to. Malaking tanong kung bakit nahalungkat pa nang nahalungkat hanggang ngayon. At sabi ko lang, ulitin ko lang bago ako mag-end sa upload ko na to, hindi po anti-Kalingap ang Junatics, solid Kalingap sila. Lalong-lalo na yung mga sponsors. Nagpapasalamat sila palagi sa Kalingap nang dahil sa Kalingap nakilala nila ang isang Joy Diwata na sinusuportahan nila hanggang ngayon. Ilan po, kung may away man, kung mayroon mang nang-aaway sa inyo na mga, for example, mga Danjoy fans, yun na lang tumbukin nyo, content nyo, pero wag nyo, pakiusap lang po, wag nyo na pong idamay si Joy Diwata kasi napaka-unfair naman. Tahimik lang yung bata eh. Nakafocus sa kanyang pag-aaral eh. So, yun lang po. Ilabas nyo po si Joy Diwata. Ilang yun. Tsaka huwag nyo na pag-usapan yung mga issue na matagal lang, Diyos ko po. Ilang buwan na ba? My God. Diba? Shout out po sa inyo na. Maraming salamat po. Tsaka yun na nga, Ate Banat Magsik, no? Malaki respeto po ko sa iyo. Malaki po respeto ko po sa inyo, Ate Glo or Banat Magsik. Pakiusap ko lang po, sana wag niyo na pong idamay si Joy kung sakaling magtuloy-tuloy man yung awayan niyo sa reactor versus reactor. Pakiusap ko lang po, wag niyo pong idamay si Joy kasi isa rin niyang mahigpit na role sa Kalingap na alagaan ang mga beneficiary ni Kalingap Rap or beneficiary ng Kalingap. Na wag idamay, wag tirahin. So yun lang po yun. Kasi unang una, hindi po lalaban ng isang Joy Diwata. Kahit pa sa bunutan mo yan, kahit ano pang sabihin mo dyan, hindi po lalaban yan, hindi marunong lumaban yan. Nakafocus lang yan sa kanyang pangarap na balang araw, someday, magiging nurse siya. Yun lang po yun. Yun lang po ang pakiusap ko, Ate Glo. So maraming salamat guys, no? Hindi ko nang pahabain to kasi medyo mapahaba na nga. Ulitin ko lang, Junatics, pro Kalingap, mahal po ang Kalingap, hindi po sila anti-Kalingap. Yun lang po yun. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!